to netizens, I couldn't keep my promise. Hindi ko ma-resist. I don't find you attractive. Hindi ko din alam yung sasabihin ko kasi ako yung nasasaktan. 너하는 사람 생겼어? 왜 이렇게 This is our dinner. Ay, naku, nakataas pa ang paa. Kuya. Magluluto si Ina ng tokpo. Hi ka. I'm preparing the house for Christmas. Mamamas ko po! Wala naman akong ibang bagong binili na gamit. May touch ng red ang aming bahay. Red and beige. Bibili sana ako ng bagong seat cover and cushion cover. Kaya lang, wala na akong paglalagyan pag nagdagdag pa ako ng gamit. Anong handa nyo, netizens? I-share nyo nga. Baka pwede kong lutuin. Yung magugustuhan ng Korean family ko Lalong-lalo na ni Abuji, Omoni, and ang sister-in-law ko. Magluluto si Ina ng tteokbokki. Merienda. Iba't ibang klase ng tok. Yan yung sauce. Tatlong klase ng rice cake. Ayan. Mana. 다 먹을 수 있어? 나 혼자 먹는 거 아닌데? Pasadya tong kortina na to color ng cushion.
Pinagdarasal ko na makapag-Pasko kami, buong pamilya sa Pilipinas. Alanganin kasi yung schedule ng bakasyon ng mga kids. January pa. Hindi pa ako nakakaluto ng dinner. Maaga daw uuwi si Alex today eh. Yung afritada ko, baka sa Pasko ko na maluto. Lagi na po-postpone. Panghanda na sa Pasko yung afritada. Kakanood ko ng Korean drama, alam nyo. Hindi ako nakapag-vlog ng buong araw. Wala ka magagawa talaga. Kapag nasimulan mo. Ay, nako. Kaya, to netizens, bago kayo magsimulang manood ng K-drama, tapusin nyo muna yung mga gawain nyo, ha? Okay. Ready na ang bahay for Christmas. Thank you, Lord. Magluluto na ako ng dinner. Nabulol. Magluluto na ako ng dinner. Instead na chicken afritada, mag-kimchi stew na lang ako and pork cutlet. Kasi pauwi na si Alex and I don't have much time to cook the chicken afritada. Okay ba yun? Sabi niyo okay. Samahan niyo na lang din ako magluto to netizens. Dito sa Korea, kapag madalian at wala kang maisip na ulam, kimchi jjigae lang, okay na. Para siyang adobo sa atin. Ganon. Tama ba ako? Oo, tama ako. Sesame oil. Lagyan natin ng tubig. Lagay na natin ang tubig. Prepare ako side dishes. Alex is home. Say hi, my love. Here. Lagay na natin ang tofu. And green chili peppers. This is our dinner. Kimchi stew, pork cutlet, side dishes. Yan. Ay, naku, nakataas pa ang paa. Ay, kuya. I have to go. Ay, you have to eat first naman. Ano ba yan talaga? Ano ba yan? Ano ba yan? Napakabait mo talaga. I miss you so much. Come on. Ay, hangsang kumane. Hangsang hindi masarap. Tama na. I love you too. I love you. I love you.
좀 먹어 아들. 돈가스만 먹지 말고. 이거 안 매운 김치. 흰 거 안 좋아해. 안 셔. 짠 거 안 좋아해. 안 짜. 채소 싫어해. 비건이 어떻게 채소를 싫어하냐? 그러니까 나 비건이라며. 비건 근데 왜 고기 먹어? 엄마 비건도 단계가 있어. 그랬어? 오, 그렇군요. 비건은 그냥 vegetable 먹는 거 아니야? 단계가 있어. May level daw yung pagka-vegan. Flexitarian. 가끔 고기, 생선 먹어. 너 가끔 아닌데? 너? 맨날이지 맨날. 엄마가 먹으라니까 내가 먹는 거 아니야. 어쩔 수 없이. 앉아서 먹어. 아이고. 이준아. 좋아하는 사람 생겼어? 왜 이렇게 가? 없어. 열심히 하려고? 알았어. 아유. 열심히 하려고 가는 거야? 언제 보여줄 거야? 같이 가자. 엄마도 에비뇨 가. 내일 하루. 싫어. 아니. 왜 맘이랑 같이 가기 싫은 거야? 싫어. 찍기 싫어. 아니 아들 기타 치는 거 언제 보여줄 거야? 안 보여. 그만 다녀 그러면은. 또 다시? 아니 오늘 선생님한테 얘기해 누나 안 다녀? 맛있어. Pinapa-double check namin yung test result niya. Ipapakita namin sa lolo't lola niya. Kasi happy si Abuze and Omoni kapag may mga ganung news from the kids. Ayan, double checking. 맞는지 틀린지 이거 표기한 거야? 잠시만. 선택형 서술형은 뭐가 없어. 좋아 오다 정우. 자, 이준아 짱! 잘했어. 잘했어요. 시무룩해졌네 우리 아들. 아니, 한 번이나. 갔다 와. Bye-bye. Bye-bye. I'm going to nail salon. Bye-bye. Are you gonna wash the dishes? Okay, thank you. Naglakad lang ako papunta sa nail salon para may exercise. Huwag na tayong tumakbo to netizens. Lakad lang. 안녕하세요. Oh. Done to netizens. I'm sorry to netizens. I couldn't keep my promise na magpapahinga akong magpa-gel nail. Hindi ko ma-resist kasi parang isa sa mga nagbibigay sa akin ng happiness and pleasure yung pagpapa-gel nail. Pasensya na kayo to netizens. Ayun, eto na ngayon yung nails ko. Nag-enjoy ako sa chikahan namin ng sadyang nib. Ang dami namin na pag-usapan talaga. And may question siya sa akin na gusto niyang ipatanong sa inyo to netizens. Gusto niyang malaman yung opinions ng iba. The story is about, ba't ganito yung camera ko talaga? Ayaw sumunod sa akin. Apakatigas ng ulo. Parang may-ari. Magkikwento na lang ako pagdating ko sa bahay to netizens. Nabubulol ako sa lamig. Anyway, cut
Magkwento ako pagdating ko sa bahay to netizens kasi sobrang lamig, nanginginig yung kamay ko. Huwag niyo muna akong iwan, dyan lang kayo. Bili ako ng pasalubong. Ay, papiki. Ayan, at least may pasalubong ako sa mga kids. And kay Alex pala. Pag ganitong gabi na to netizens, mas malamig talaga. Isa pa. Ay, nako, nag-moist na naman. Wow, si Ijo nakaligo na. Okay, naghugas na ng pinggan si Alex. Hi. Hi. Very good naligo na without mommy Thank you for washing the dishes, my love. That's your treat. Wait, bago ako magkwento to netizens, i-dry ko lang tong hearing device ni Izun. Ganito yan. May net or pin. Okay na. Sobrang lamig to netizens. Eto na yung nails ko. Kita nyo? Makikita nyo naman to sa vlog pag magluluto ako. Etong isi-share ko na story, galing talaga to sa Sadyang Meme and siya mismo nagsabi sa akin na i-share ko sa inyo to netizens and ask your opinion. Anyway, si Sadyang Meme, meron siyang friend na in a relationship with an older man. Parang 10 years yung parang 10 years yung age gap nila. And magwa 1 year na sila sa relationship. And then parang nanlamig yung guy dun sa girl. Tapos there was one night na sinabihan siya nung guy na I don't find you attractive. Ganun. So, umiiyak daw yung friend ni Sadyang Meme sa kanya. Kasi, hindi niya maintindihan yung ibig sabihin nung guy. Kasi yung girl, medyo chubby-chubby. And, nag-lose talaga siya ng weight para dun sa guy. Pero, hindi naging skinny. Chubby pa rin siya. Pero na-meet siya nung guy na gano'n na talaga yung katawan niya. So, sobra daw nasaktan si girl. Kahit naman sino masasaktan, di ba? And I think, ang sama-sama ng ugali nung guy. Alam mo yung sisirain mo yung confidence nung girlfriend mo? Kung mahal mo talaga, hindi ganun yung sasabihin mo, di ba? Anyway, si girl, sinabihan na halos lahat ng mga friends nila na makipaghiwalay na siya. Pero, nung tumawag siya kay Sadyang Meme, si Sadyang Meme ang sinabi, kausapin mo yung boyfriend mo, ask mo siya kung saang parte ka hindi attractive and bakit niya nasabi yun. Pero sa isip daw ni Sadyang Meme, it's either may iba na yung guy or gusto nang makipaghiwalay. Pero hindi niya daw yun masabi directly kasi halos lahat na ng kaibigan nila ganun ang sinabi. And yung girl hoping na iba yung sasabihing sagot ni Sadyang Meme. So, out of concern, kasi nga iyak ng iyak, yun daw yung nasabi niya na kausapin and
itanong yung mga bagay na yon para may clarity and kung mahal niya talaga, magawan pa ng paraan. Alam niyo yun? Inas ni Sadyang Nim yung opinion ko. Pareho kami nang nasa isip. It's either may iba na, kaya nanlamig, or gusto nang makipaghiwalay pero hindi masabi directly. Kasi sobrang bait daw nung friend ni Sadyang Nim. Very innocent, soft-spoken, as in mabait talaga. Kaya ang bad-bad ni Guy, no? Grabe, alam niyo yun. Sabi niya, ask mo nga yung subscribers mo kung anong opinion nila doon para ma-advisean ko din yung friend ko kung anong dapat gawin. So, to netizens, ano sa tingin nyo, bakit ganun yung sinabi nung guy dun sa girl? So, tama ba kami ni Sadyang Nim ng iniisip? Or may ibang reason? Ganun. Pero alam nyo, hindi ko din masisisi si girl kung magstay pa siya sa relationship kahit ininsulto na siya nung guy. Kasi, pag nagmamahal ka, nabubulag ka eh. Sa katotohanan, hindi mo nakikita yung nagkalat na red flags. Kahit paulit-ulit kang sabihan ng mga taong nakapaligid sa'yo, ng mga taong concerned sa'yo, and sila mismo yung nakakakita ng red flags, i-ignore mo yun kasi mahal mo. Yun yung paniniwalaan mo. Yun yung paninindigan mo kasi mahal mo. Unless mauntog ka talaga and ikaw mismo yung makarealize na, mali na to. This person is not really for me. This person is ruining my life, is breaking me into pieces. So, sa mga dumadaan sa mga ganong sitwasyon, try nyong i-balance yung utak at puso nyo. And try nyong makinig sa mga taong concerned talaga sa inyo bago kayo tuluyang masira and mawasak talaga. Yun. Naawa ako dun sa girl. Pareho kami ni Sadyang Nim. As in, ako yung nasasaktan para kay girl. Di ko din alam yung sasabihin ko kasi hindi ko alam yung sasabihin ko ang dami ko ngang sinabi. Sana makahanap kayo ng sarili nyong Mr. Sheen to netizens. Sana. And palagi kong sinasabi talaga kay Ina na sana someday kapag makahanap siya ng lifetime partner niya, yung kagaya ng apa niya or better than sa apa niya. Alam nyo, kapag nakakarinig ako ng mga ganong kwento, mas lalo akong nagpapasalamat kay Lord kasi si Alex yung binigay sa akin. And siya yung lifetime partner ko. Siya yung tatay ni Ina and Ijun. Alam niyo yun? Thank you, Lord. Thank you po. Yun lang to netizens. Biglang naging seryoso. So, that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching and I hope that you forgive me to netizens for not keeping my promise not to have gel nail. Sorry ha. Hayaan nyo na. Kasiyahan ko to eh. Pero, don't worry. Magpapahinga ako sa gel. Hindi lang ngayon. Patawarin nyo na ako. Ha? Sige na. Huwag nyo na akong pagalitan. Ha? Sorry na. Okay. Anyway, I hope that you enjoyed watching and I hope that you forgive me once again. Ano pa? Ano nga yung outro ko? Nakalimutan ko na. Okay.
So if you enjoyed watching this video and to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Merry Christmas to netizens! Stay safe everyone. Bye! Spread love. Love, love, love. Love you.